Hindi man nga ganun karami ang nahuli tulad ng dati, ang mahalaga ay meron nga mga mare sa unang subok at nagluto nga tayo ng sopas dahil nga maulan. Aba eto nga si Kuya Noli mga mare, mas malaki pa yata yung payong niya at natutumba na nga dahil napakabigat nga ng payong na to. Eto lang din talaga ang mahirap nga dito mga mare kasi napakalayo nga ng pupuntahan mo at talagang puro tubig nga mga mare ang dadaanan. Noon kasi mga mare kita tayo mas malayo nga yung kanyang pinupuntahan, talagang mga talahib at nakakatakot. Nakakatuwa nga mga mare kapag may screen ka kasi talagang masasurpresa ka nga mga mare kung ano nga ang laman, kung madami ba o konti. May chika ko nga lang sa inyo mga mare noon, kapag sumasama kami kita tayo talagang konti nga lang nahuhuli, minsan wala pa talaga. Hindi ko nga mga mare alam kung bakit nga ganun. Pero kapag si tate lang naman mag-isa ang dami niyang nahuhuli, pero pag may kasama siya wala talaga siyang nahuhuli. Kaya ayun, di na kami sumasama mga mare. Nang makatapos na nga rin mga mare, eto nakarating na nga rin sila dito sa kubo. Ganito nga kapayapa nga dito mga mare sa kabila nga nating kubo. Pero alam nyo ba mga mare, kung tutuusin mas gusto ko pa ditong tumira kasi sobrang tahimik nga dito. Kung wala pa nga lang siguro akong anak ay dito na lang kami maninirahan ni Ran. Si Gael naman hindi naman nga pwede dito mga mare kasi sobrang pawisin nga nung batang iyon. Uso nga rin ng dengue nga mga mare kaya talagang iniiwas ko muna nga siya ngayon sa bukid. Hirap na nga kung si Gael nga mga mare ang magkasakit. At eto nga mga mare, nagsipagkape na nga lang din kami ng mga oras nga na to dahil napakalamig talaga ng panahon nga ngayon. Sa mga gusto nga mga mare umorder ng barley natin, dito nga lang mga mare sa MC Besser Barley Run and Game. Para nga mga mare hindi nga kayo miscam kasi usong-uso talaga yun ngayon na ginagamit yung pangalan nga natin. Ito nga pala sila kay Noli, pagdating nga nila inasikaso nga rin nila itong mga nahuli nga nila dito at dito na nga nila lulutuin. Dahil konti na lang naman nga ito mga mare, kaya naman ang ginawa nga nila ipinrito na nga lang. Abay may paganyan pa nga itong si Kuya Noli. Social nga mga mare itong pagpiprito nga nila ng tilapia ngayon. Ang tawag nga pala sa tilapia na to ay flower horn. Tiyak mga mare, madalas nating masabi ngayon yung arroyo, tilapia, flower horn at kung ano pang klaseng ang isda. Ay wow mga mare, tingnan nyo naman nga pagluluto nga ni Kuya Noli dito. Pagkatapos nyan ay magsasangag pa nga yan. Ito talagang nakakatuwa kay Kuya Noli mga mare. Hindi mo na nga siya kailangang utusang magluto, talagang nagluluto nga yan. At kapag nagugutom siya, siya nga ang bala sa sarili niya. Sa makaramdam siya mga mare ng gutom, talagang nagluluto siya para sa kanya. Yun din naman talagang gusto namin mga mare, yung marunong nga silang mamuhay. Yung kumbaga hindi mo na kailangan yayain. Yung sila na nga lang mga mare mag-iisip yung para sa kanila, basta may pagkain naman dyan at lulutuin. Dahil syempre minsan mga mare, hindi ko na rin talaga kaya na yayain nga sila nang yayain kumain na. O tara kumain na, ganun. Kasi minsan nalilipasan din ako. Dahil kasi minsan mga mare, kapag may ginagawa ako, ayun nga nakakalimutan ko kumain sa tamang oras. Kaya mas gusto nga namin mga mare yung kaya na nga nilang mabuhay ng sila lang. Basta may pagkain naman dyan na maluluto. Dahil nga mga mare maulan, kaya sabi ko kay Ran samahin niya nga ako magluto nga dito ng sopas. Dahil nga sobrang lamig nga ng panahon ngayon mga mare, abay naka-jacket nga ako dito. Kaya ako nakasombrero dyan kasi minsan nakakalabas nga ako na umaambon. Minsan kasi makakalimutan ako kasi sinuot ko na nga lang mga mare para kapag lumabas man ako hindi ako maulanan. Kung ikukumpara nga noon mga mare, kapag tag-ulan ay talagang mas ginhawa nga ngayon sa atin. Dati kasi talaga mga mare, kapag nga maulan ay talagang naglulugaw nga lang kami pero wala nga yung saw kundi asin lang. Kaya naman depende nga sa gusto naming sausawan o yung nilalagay nga doon, minsan toyo, patis, ganun kung meron. Nga itong siran mga mare, excited na nga kumain. Ginisa ko na nga dito sa kabila, kapag nga naluto isasali na nga lang doon sa pinapakuluan ngang macaroni. Ito kasi talaga ang sopas kapag nga ginigisa mo yung mga sahog-sahog. Habang itong siran naman nga mga mare, inaasikaso niya naman nga itong macaroni kasi nga kapag hindi nga to hinalo ay talagang didikit nga sa ilalim. Sabi ko nga yari na naman nga ako dito sa kaserolang ginamit ko dito mga mare. Pero sabi ko makabili na nga lang ng bago para nga kay mama, parang hindi nga rin siya mahirapan maglinis. Kayo ba mga mare, iniulam nyo rin ang sopas? Dati kasi kapag hinatiran kami ni mama ng baon nga sa tanghalian, kapag nga wala nang mabili, sopas ang inuulam namin. Tinanong ko nga rin si Eric mga mare kung magkano nga yung naabutan niya na pinakamura nga na nabili niya ng sopas sa kantin. Pero sabi niya nga ang sopas nga daw hindi nga daw niluluto sa kantin nga nila. Pero ako kasi mga mare, yung sopas na naabutan ko, tres. Nakadepende kasi yung mga mare sa kantin. Halimbawa, budget nga lang na estudyante, tres. Ayun nga mga mare, mas marami sa sabaw kaysa sa laman. Pero okay na yun kasi masarap din naman. Yun na nga kapag nga break time nga sa umaga, kasi nga syempre mainit-init yun kaya tamang-tama nga ngayon sa sikmura. Pero yung bata nga na yun mga mare na bumibili lang na pa tres-tres, 5 piso, ay ngayon nakakapagluto nga ng isang kaldero nga na sopas. At syempre mga mare, nakaka-proud nga lang din yun. Dati nga mga mare, kapag nga sasapit ang birthday ni mama, pinag-iipunan ko nga bibili ako ng sopas para nga handa niya. Yung kakaunti ko nga ang baon mga mare, ay nagtitira pa nga ako dun para makaipon. Kaya nga lang hindi nga lagi natutuloy. Kaya bata pa nga lang ako ay wala akong ibang gusto
gusto kundi makatulong nga kay mama at maranasan niya magkaroon nga ng kaarawan. Yung masasabi niyang ganap na kaarawan nga kasi may handa. Pero syempre iba pa rin talaga ang plano ng Diyos nga mga mare. Hindi nga lang sopas ang nakaya kong ihanda nga kay mama. Ano ba yan mga mare? Sopas lang to pero napakaraming ang kwento. Dahil sa totoong buhay mga mare, sobrang madaldal talaga ako kapag close ko nga yung tao. Pero kapag nga hindi at nahihiya talaga ako. Pero kapag naging close mo naman ako mga mare, ikaw na lang talaga maririndi sa mga kwento ko. Ran nga kahit mapikit-pikit na yung ginigising ko pa para nga lang makinig sa kwento ko. Sayang nga lang hindi nga namin naabutan yung mga gumagawa nga dito mga mare. At dito nga sa kapitbahay ay binigyan nga rin namin dito. Mababait kasi sila dito mga mare kasi nga hinayaan nga tayong ipalagay nga yung gamit sa kanila. Syempre luto na, ano pa ang gagawin? Samahan nyo na nga kami mga maren kumain. Bali dadalhin ko na nga lang to sa kabila pag natapos nga tayo. Sa totoo nga lang din, namiss ko rin talaga magluto nga dito pero madalang ko na nga rin yung magagawa dahil may pasok na nga ako. Kaya mga mare, makikita nyo na ang vlog ko ay nasa eskwelahan ako. Yung magbe-break time, ganun. Kaya naman, abangan nyo rin ang school series nga natin mga mare. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.